Okay, magandang araw sa inyong lahat mga best friend. Okay? So for today's video ay magpo-full wave tayo ng Kawasaki Barako 2. So itong stator na to, no, ito na yung mga stator ng mga new model ng Kawasaki Barako 2, no. Sa pag full wave nito is putulin nyo yung ground ng ating motor, yung ng stator either pala. Then ikat nyo din yung yellow wire dyan. Okay, then yung kinat nyo na ground ng ating stator, i-disconnect nyo siya doon sa pinaka ground ng ating stator. Na makikita nyo naman yan dyan mga idol nyo, yung kulay black na mayroong lining na yellow. Yung katabi nun is ikat nyo. Okay, pag nakat nyo na, ikat nyo din yung kulay yellow, no. Huwag nyo galawin yung kulay white wire na naka-attach yan sa stator mga idol ko, kasi yan ay papunta sa ating charging system, no. Yung puputulin nyo lang dyan is yung kulay yellow, then yung wire na katabi ng black na mayroong lining na yellow, which is yung ground yan ng ating stator, no. Yung katabi nun, yun yung kakat nyo. Ayan, kinakat na natin. Then after that mga best friend, no, pagka nakat nyo na yan ay pagdugtungin nyo yan. Okay, yung pinutol natin at na yellow, then yung wire na katabi ng black na mayroong lining na yellow, yung pinutol nyo, yun ang ipagdugtungin nyo, no, sa ating kulay yellow wire. Okay, so yan, bago pa yan, bagong bago pa itong Barako na ito, no. So gusto ni bossing kasi na pa full wave, gawa ng lagi siyang nalulubat. Okay, medyo mahina kasi ang charging nito, no. So dito nagdugtong ako ng wire from yellow wire papunta dito sa pinutol ko na isang wire na excuse me, katabi ng ating ground, no. Yan, pinagdugtong ko sila. Okay, pag after that natin na pagdugtongin, yan lang naman ang gagawin natin dito mga idol, no. Full wave na yan yung ating stator. Ang gagawin nyo na lang dyan is i-check nyo na lang, kailangan yung yellow at saka white wire ng ating stator, no, walang contact sa ground yan. Kapag iset natin sa continuity ang ating multi-tester, no, kailangan hindi yan, walang contact yan, kasi ang full wave is floated yung kanyang ground. Okay, then i-check nyo rin yung yellow at saka white wire, kailangan ang dalawang yan ay mayroong continuity. Okay, yan. So yan, pagkatapos ang gagawin nyo dyan is ihiwalay nyo sa sakit, kasi nakasakit yung yellow at saka white wire, no. Ihiwalay nyo siya, ilabas nyo sa kanyang sakit. Ayan, so ayan na. Ngayon i-check na naman natin siya sa pamamagitan ng kick gamit ang ating tawag nito test light, no. Ayan, ilagay nyo yung isang test, ang ating kabilang bahagi ng ating test light sa yellow, din sa kabila naman ay sa puti. Pwede yan baliktaran, so kailangan pag kinik nyo, iilaw yan. So ayan, umilaw, ibig sabihin good siya. So dito mga idol, sa ating charger, ito yung ating charger na gagamitin is 5-wire charger mga idol. Papunta yan sa ating yung dalawang yung ating pink wire o yung ating white wire, alin man dyan mga idol, no. Ilagay nyo yan sa ating yellow wire ng ating stator at saka sa white wire ng ating stator. Yan, kagaya nyan. Okay, then yung
tawag nito, green wire ng ating stator, ng ating charger is i-connect nyo siya sa ating black na mayroong lining na yellow, which is yung ground ng ating ah, barako, no. Then yung red wire ng ating charger, i-connect nyo naman siya sa ating white wire ng ating harness ng ating barako, no. Yung white wire na yan mga idol is yan ay papuntang ating battery, no. Then yung ating black wire ng ating charger, take note, black wire ng ating charger is i-connect nyo yan mga idol sa ating brown wire ng ating harness ng ating Kawasaki Barako, which is yan ay ang accessories ng ating Barako, no, yung brown wire na yan. Diyan nyo i-connect yung black wire ng ating charger, okay? Naliwanag? Then yung black wire ng ating charger mga idol is maglagay kayo ng extra wire dyan, papunta naman yan sa ating yellow wire. I-connect nyo yan sa yellow wire ng ating harness, no. Okay? Gets nyo mga idol? Kasi yan ay papunta naman sa ating headlight, no. Okay? Yan. So iti-testing na natin siya mga idol. O, tingnan natin kung ang ating ginawang full wave is good, no. Okay? Alright. Pagka lang mga idol, no, pa-obserbahan nyo. Kasi yung motor na to ni Kuya is totally drain kasi ito, no, dahil na hindi halos nagkakarga yung kanyang motor. Okay? So ngayon, okay na siya. O, take note mga idol, yung sinabi ko kanina na maglagay tayo ng extra wire doon sa black wire ng ating charger, tapos i-connect nyo ito sa yellow wire na harness ng ating barako. Yan naman ang magsusupply kasi sa ating headlight, no. Okay? So dito tanggalin ko muna yung kanyang upuan, no, kasi may pinapagawa pa si bossing. Hindi lang hindi lang kasi full wave yung pinapagawa niya idol, no. Pinapacheck niya rin kasi yung mga wiring ng kanyang motor, which bago pa kasi ito, no. Kaso lang nabili lang nila ito ng second hand. Pero bago pa siya kasi galing lang sa ibang sa ibang owner na ilang buwan lang, bali pinahatak na, no. Kaya ang ginawa nila is pina-check na lang din nila, no. Tapos bali mamaya ay i-tune up ko pa ito, no. Okay? So ayan, tiningnan ko rin yung kanyang dito, no. Brake light kasi ang nire-request ni bossing, hindi umiilaw yung kanyang brake light. So kaya na idol, umaandar yan, paandarin na natin uli, namatay lang. Tapos i-check natin yung kanyang bolt, no, yung okay na ba ang ating ginawang full wave, no. So ayan mga idol, tingnan natin. Okay. So sa pag full wave naman mga best friend, no, maganda naman to. Maganda siya kasi madaling, hindi basta-basta nalulubat yung ating mga motor. Ayan, binaba ko yung multi-tester kasi hindi ako makapwesto na maayos So ayan, kakarga na siya. Observe natin kasi totally drain yung kanyang battery. So far okay na siya. Yan. Kasi yung nireklamo dito ni Kuya is pag ibinabiyahe niya ng gabi, wala na, namumugak na yung kanyang motor kasi once na mag-open siya ng headlight is nag-aagawan ng supply, no. Kaya namamalya yung kanyang motor. Then pag sa araw naman, okay siya. Tuwing gumagamit lang siya ng kanyang mga accessories, no, nagluluko tong motor niya. So ayan, naobserbahan namin kung umakyat yung kanyang
charging, no, kung nagkakalaman yung kanyang battery. So okay naman siya, no. Ayan. So ayan, nagkakarga na. Okay, kasi sa susunod nito is maglalagay pa kami ng switch sa kanyang motor, ano, kasi yung mga bagong labas kasi ngayon na Barako is ano na siya, tawag dito, aho, yung automatic headlight on na tinatawag, no? Kapag kasi sinususi mo din, pinaandar mo yung motor, isa nagkakaroon na siya automatic ng ilaw, wala na siyang switch, no. So dito sa motor ni boss, ganito yung motor niya. Kaya ang gagawin natin dito is lalagyan pa namin ito ng switch pagkatapos namin ng full wave, no. Kasi itong motor ni bossing mayroong starter kasi. Nahihirapan siya magsipa kaya gusto niya gumagana yung kanyang electric starter. Okay, ayan. Okay naman. Obserban lang namin kung gaano siya kabilis mag-charge. Din yung kanyang charger, okay na, umiinit na siya. Kasi yung kanyang old charger nito, no, naibiyahe niya na ng buong araw, yung charger niya hindi man lang umiinit. Hindi man lang siya umiinit, mga best friend, kasi pagka tinester mo siya, wala man lang supply na pumapasok, no. Okay, kasi last week kasi pinatest niya na yan dito, kaya lang pinaalam niya muna sa kanyang operator kung papayag ba na ipa-full wave yung kanyang motor, kaya ngayon lang siya uli nakabalik. So ayan, paakyat na siya ng paunti-unti, kahit papaano nagkakarga na siya, mga idol. Ayan. So ganyan lang kadali mag full wave ng Kawasaki Barako, mga best friend. Kahit Barako 1, Barako 2, no, same process lang yun gagawin nyo dyan. Kaiba lang sila sa stator ngayon na mga bago at saka lumang labas ay sa coil, no. Kung yung bago kasi ngayon is lahat ng may coil na, may winding na, hindi unlike sa mga previous Barako, mayroong bakante na isa, no, mayroon siyang slot, pero same pa rin naman yan, mga best friend. Okay, so yan, okay na yung ating charging. Mayroon pa tayo kasing susunod na gagawin dito, no, kaya bago ibiyahe ni kuya is kailangan is nakakondisyon po ito, no. Kaya naman kasi niya talaga pina full wave ito kasi nahirapan siya pumadyak kasi yung kanyang tawag dito, right, yung kanang paa isa may diferensya, hindi makasipa, kaya pagka nagpapaandar siya ng kanyang motor, ipapasok niya muna yung kanyang kaliwang paa para mapaandar lang yung kanyang motor. Kaya pinipilit niya, ini-insist niya na kailangan gumana yung starter nito. Paano ba naman gagana ang starter nito, mga best friend, dahil nga hindi nagcha-charge yung kanyang motor, no. So kaya napagdesisyonan niya na talaga na ipa-full wave para naman sa kanyang kapakanan. Okay? So ayan, pinapaandar lang muna namin ito, no, kasi gawa ng hanggang sa mag-charge siya, kahit mga 30 minutes man lang, para kahit papano bago siya umalis ay mayroon na siyang karga, no. Kasi pagkatapos nito babiyahe pa si kuya kaya kailangan niya pa maghapit. Par maaga pa naman, mga best friend, no, kayang kaya pa makakita na ito. 24 hours naman ang biyahe dito So ayan, andarin lang muna namin to para nang sa ganun ay magkakarga na siya. So sa mga gustong full wave o magpapa full wave ng inyong mga motor, safe naman to, mga best friend, no. Ay
maganda naman to sa ating barako, no, or kahit na ano namang motor na hindi pa naka full wave, no. Maganda siya, madaling magkarga, madaling ma-full charge, kaya mas mainam siya gamitin. Pati kung mayroon kang mga maraming ilalagay na ilaw, MDL or mga pailaw sa ilalim ng motor, mas maganda siya, mas maganda kapag naka full wave. Okay, so ayan, tayo lang namin na habang gumagawa ako ng iba pang mga bagay dito, pinapaandar lang muna namin yung kanyang motor. Sa mga gustong subukan na mag full wave ng motor, pwedeng pwede yan mga best friend, no? Safe yan, garantisado na yan, kasi yung mga tricycle namin dito, kahit umaging ang tricycle ko mga best friend, no, ay isa naka full wave. So bali yung aking aking motor STMX naka full wave din yan. So ayan, balak kasi namin to lagyan ng voltmeter. Ayan, subukan namin yung ikakabit naming voltmeter mga best friend, no, kung goods ba siya. Bago din to, no. Ikakabit namin to mamaya sa harapan ng kanyang motor dito sa may bandang manibela, sa may malapit sa kanyang odometer. Bahala na mamaya kung saan namin pwedeng ilagay ito. Okay, ayan. So goods naman yung yung voltmeter na ikakabit namin. Dito mas maganda rin mga best friend kung magkabit kayo ng voltmeter sa inyong mga barako, no, para at least nakamonitor kayo kung yung inyong ginagamit na motor is una, kung nagkakarga ba ang ating charger. Pangalawa is kung nag-overcharge ba ang ating charger. Yan ang kainaman kapag maglagay ka ng voltmeter sa ating mga motor. Okay, ngayon ang gagawin namin dito, i-compare namin yung reading ng voltmeter at saka multi-tester, no, kung same ba. So ayan, okay, so same naman din. At saka yung kanyang charger, uminit na siya. Okay, yan. Okay mga idol, ganda na, nagcha-charge na siya. Dito, pag bago siya siguro umalis mamaya, baka gagana na yung kanyang starter, no, kasi pinapaandar namin para na sa ganun mamaya bago siya umalis ay kahit pa paano nakargahan na. Okay, pinaulit ko mga best friend, no, pwede ito sa mga kahit anong mga motor, no, basta hindi pa naka full wave. Kasi mayroon kasi mga motor na mula sa kasa o mula pagkabili is full wave na talaga. Okay, kagaya ng TMX 125 Alpha, naka full wave na talaga yon. CB125 na CL, naka full wave na talaga yon mga idol. Ayan, minomonitor namin yung kanyang charging. Try nyo rin mga best friend, full wave nyo rin yung kanyang motor para masubukan nyo rin. Wala namang mawawala kung sakaling gusto trip nyo lang, no. Obserbahan nyo kung anong pagkaiba ng half wave sa full wave. Okay, alright. Ayan. Okay, yan. Okay, nagkakarga siya, no. So marami nagtatanong kung ano ba talagang pagkaiba ng half wave saka sa full wave, no. So unang-una dyan mga best friend, no, yung pagkaiba ng full wave sa half wave is yung full wave, dalawa yung kanyang charging coil, no, dalawa yung nagkakarga. Unlike sa half wave is isa lang, which is yung white wire yan.
Sa wave kasi yung yellow wire is yun naman ang nagsusupply sa ating headlight, no. Hindi kagaya ng full wave na dalawa talaga. Tapos yung ang kanyang headlight is automatic, battery drive na siya, no. Nakaano na siya, battery operated na tinatawag, okay? Sa half wave kasi ay aandar lang yung ilaw kapag umandar yung makina. Hindi kagaya ng full wave, kahit nakapatay yung makina, isusi mo lang, din i-on mo yung headlight, automatic iilaw siya. Sa half wave hindi ganoon, no. Paandarin mo muna yung motor, saka pa lang magkakailaw, okay? Kasi state of drive yung kanyang headlight, mga best friend. Okay, pwede na siguro ito. Medyo mahaba na yung ating video, mga best friend, no. Okay, di bali, basta importante is working siya, no. Ayan, maligamgam lang yung kanyang kanyang charger. Pagkatapos nito, i-organize ko pa itong kanyang wire para hindi siya sali-salisi. So kailangan pagka gumawa kayo, no, kailangan right after nyo magawa is ayusin nyo yung kanyang wiring, yung parang walang nangyari, parang walang ginalaw, mga best friend. Kailangan malinis yung pagkagawa. Okay, so itong motor ni kuya is pangalawang balik niya na nga pala talaga dito, no. Kasi last na pumunta siya dito is pinagawa niya yung bearing sa kanyang manibela, no. So ngayon iba naman yung pinagawa niya. Pangatlo na nga pala ito, kasi unang punta niya dito is nag-inquire muna siya kung magkano yung mga gagastusin. Then after that is pinaalam niya sa kanyang operator. Then ngayon lang siya ulit nakabalik. So dito nga pala, no, sa wire na ginagamit ko is gumagamit ako dito ng gauge 20. So okay, hanggang dito na lang, mga best friend, no. Sana nakatulong tong mixing video para sa inyong lahat. Thank you.